Sa taon ng Fire Horse, ang pera ay hindi bulong, ito'y rumaragasa. Ang 2026 ay hindi mabagal, hindi banayad, at tiyak na hindi para sa lahat. Ito ang taon kung saan mabilis gumalaw ang tadhana, ang bawat desisyon ay nagiging hindi na mababawi, at ang kayamanan ay pumipili lamang ng mga taong nakaalin sa enerhiya nito. Habang ang karamihan ay hahabol sa agos, ilan lamang ang biglang aangat, hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa tamang oras, tapang, at lihim na paghahanda. Ayon sa karunungan ng Feng Shui, 4 lamang na zodiac signs ang nakapwesto upang basagin ang hangganan ng pinansyal na tagumpay, akitin ang napakalalaking oportunidad, at tumahak sa landas ng pagiging milyonaryo. Ang tanong, isa ka ba sa kanila? Ang taong 2026 ay dumarating sa ilalim ng makapangyarihan at hindi inaasahang enerhiya ng Fire Horse, isang panahon na kilala sa Feng Shui bilang panahon ng bilis, ambisyon, at mga pagbabagong itinutulak ng tadhana. Hindi ito ang taon kung saan ang pera ay dumarami sa pamamagitan lamang ng pasensya. Sa halip, ang kayamanan ay gumagalaw gaya ng apoy, mabilis, matindi, at mapili. Biglaang lumilitaw ang mga oportunidad, mas mabigat ang bigat ng bawat desisyon, at ang mga nag-aalangan ay kadalasang naubusan ng sandali. Ngunit narito ang katotohanang hindi napapansin ng marami, hindi pantay-pantay ang gantimpala ng Fire Horse. Habang ang ilang zodiac signs ay makakaramdam ng pressure, kawalan ng balanse, o kalituhan sa pananalapi, may ilang piling tanda na likas na nakaalin sa agresibong enerhiya ng kayamanang dala ng taon. Taglay ng mga tandang ito ang tapang, tamang tiyempo, at karmic readiness upang gawing tagumpay ang mga biglaang pagkakataon, tagumpay na kayang baguhin ang buhay. Sa kwentong ito, ibinubunyag namin ang 4 lamang na zodiac signs na itinakdang umangat, basagin ang limitasyon, at tahakin ang landas kung saan ang pagiging milyonaryo ay hindi na panaginip, kundi bunga ng tamang pagkakaalin sa tadhana. Bakit lang taon ng Fire Horse dahil nagdudulot ng milyonaryo? Ang taon ng Fire Horse ay hindi tulad ng ibang mga siklo sa Feng Shui. Hindi ito dumarating ng banayad at hindi ito naghihintay ng pahintulot. Ang enerhiyang ito ay may dalang puwersa, itinutulak ka pasulong kahit hindi ka pahanda. Sa sinaunang karunungan ng Feng Shui, ang apoy ay sumasagisag sa aksyon, liwanag, ambisyon, at biglaang pagbabago. Samantalang ang kabayo naman ay sumisimbolo sa bilis, kalayaan, tapang, at hindi mapipigilang pag-usad. Kapag pinagsama ang dalawang elementong ito, nagbubunga ito ng taon kung saan may mga mabilis na nagtatagumpay at may mga naiiwang nahuhuli. Kaya't kilala ang Fire Horse bilang taon ng biglaang tagumpay. Ang mga taong tila hindi napapansin, biglang sumisikat. Ang mga negosyong hirap noon, biglang nakakatagpo ng bukas na pinto. At ang mga taong may lakas ng loob na kumilos, kahit may takot, ay kadalasang nakakaranas ng tagumpay na parang milagro. Ngunit narito ang isang mahalagang katotohanang hindi naiintindihan ng karamihan, hindi pagsusumikap ang pangunahing ginagantimpalaan ng Fire Horse, kundi ang tamang pagkakaalin. Sa taong ito, ang daloy ng pera ay umaagos patungo sa mga taong natural na kaayon ng ritmo ng taon. Ang mga nagdadalawang isip, sobra sa pag-isip, o masyadong takot upang sumugal, sila ang madalas mapag-iwanan. Mabilis ang galaw ng pera sa 2026, at ang sinumang mabagal magpasya ay madalas lang na nakatingin habang lumilipas ang pagkakataon. Itinuturo ng Feng Shui na kapag nangingibabaw ang enerhiya ng apoy, ang timing ang lahat. Isang tamang desisyon ay maaaring mas mabigat pa kaysa sa maraming taon ng paghihirap. Isang matapang na hakbang ang maaaring magbago ng buong kapalaran sa pera. Ito ang dahilan kung bakit sa mga taon ng Fire Horse, dumarami ang mga kwentong pagyaman. Hindi dahil biglang naging patas ang mundo, kundi dahil kinakampihan ng enerhiya ang mga handang kumilos kapag dumating ang pagkakataon. Pinalalakas ng Fire Horse ang tapang, kutob, at likas na instinct. Kapag ang likas na pagkatao ng isang zodiac sign ay nakaalin sa mga katangiang ito, ang taon ay hindi lang nagdadala ng kaunlaran, kundi pag-angat. At dito nagiging piling ang kwento. Dahil hindi lahat ng zodiac sign ay likas na kayang sumabay sa bilis, panganib, at pagiging sentro ng atensyon. Iilan lamang ang likas na nilikhang uunlad sa ilalim ng ganitong apoy na enerhiya. At sila ang mga zodiac sign na aming ibubunyag ngayon. Zodiac #1, yan nilikas na pinuno ni umaakit ng pera. Ang unang zodiac sign na itinakdang umangat ngayong taon ng Fire Horse ay hindi tahimik, hindi palihim, at hindi kailanman nilikhang manatili sa anino.
Taglay ng sign na ito ang enerhiyang likas na humihila ng pansin, kahit hindi nila ito sinasadya. Sa tradisyong Feng Shui, inuugnay ang sign na ito sa otoridad, kumpiyansa, at pamumuno. Sa mga panahong payapa, tila pigil ang kanilang lakas. Ngunit sa taon ng Fire Horse, ito'y nagiging walang kapantay. Ang mga isinilang sa ilalim ng tandang ito ay madalas makaranas ng pagkaantala sa simula ng buhay. Madalas ay nauuna sila sa panahon, ang kanilang mga ideya ay tila hindi pa kayang tanggapin ng karamihan. Ang kanilang ambisyon ay mas malaki kaysa sa kanilang sitwasyon. Marami ang hindi nakakaintindi sa kanilang determinasyon, akalay yabang, o kawalan ng pasensya. Ngunit binabago ng Fire Horse ang mga patakaran. Itinutulak nito ang sign na ito patungo sa liwanag. Sa 2026, mabilis ang dating ng oportunidad para sa zodiac na ito, promosyon, mga tungkulin sa pamumuno, alok sa negosyo, o bigla ang pagkilala. Ngunit ang talagang nagpapakakaiba sa kanila ay hindi lang swerte, kundi tapang. Kapag ang iba'y nag-aatubili, sila'y sumusulong. Kapag ang iba'y nagdududa, sila'y nagpapasya. Pinapalakas ng Fire Horse ang instinct na ito, ginagawang tulay tungo sa mabilis na pag-asenso sa pinansyal. Tinuturo ng Feng Shui na ang kayamanan ay dumadaloy sa mga taong kita, kapanipaniwala, at nasa unahan sa panahon ng malalakas na taon ng apoy. At ang zodiac sign na ito ay natural na nababagay sa papel na yon. Sila'y inaakyat ng mga investor, mga makapangyarihang tao, at ng mga taga-suporta, kahit hindi sila humingi. Kusang bumubukas ang mga pinto dahil sa kanilang presensya na tila akma sa sandali. Ngunit narito ang nakatagong katotohanan, hindi sila yumayaman dahil hinabol nila ang pera, kundi dahil tinanggap nila ang responsibilidad. Sa 2026, kapag inalok sa kanila ang pamumuno, huwag nilang tanggihan. Kapag lumitaw ang panganib, huwag silang umurong. Pinarurusahan ng Fire Horse ang pag-aatubili sa mga pinuno, ngunit galak na ginagantimpalaan ang tapang. Maraming milyonaryo na isinilang sa ilalim ng sign na ito ang nagsasabing, nagbago ang lahat ng tumigil akong mamuhay ng maliit. Ang sandaling iyon ay dumarating sa taon ng Fire Horse. Kapag pinaniwalaan ng sign na ito ang kanilang kutob at buong pusong tinanggap ang kanilang papel, ang yaman ay nagiging bunga ng pagkakaalin, hindi ng labis na pagsusumikap. Zodiac #2, yan itahimik na stratehistang umaakit ng yaman ng palihim. Ang ikalawang zodiac sign na itinakdang yumaman sa taon ng Fire Horse ay hindi maingay, hindi pa show, at kailanmay hindi nagmamadaling patunayan ang sarili. Iba ang kilos ng sign na ito. Habang ang iba ay nag-uunahan at habol sa mga oportunidad, siya ay naghihintay, nagmamasid, at nagkakalkula. Sa karunungan ng Feng Shui, ang zodiac na ito ay inuugnay sa talino, pasensya, at perpektong timing. Hindi sila sayang sa enerhiya, sila ay marunong magtipid at maghintay ng tamang sandali. Sa buong buhay nila, madalas silang hindi pinapansin o minamaliit. Akala ng iba, mabagal sila o sobra sa pag-ingat. Pero ang totoo, mas malalim at mas makapangyarihan ang kanilang kakayahan, nakikita nila ang mga hindi napapansin ng iba. Ramdam nila ang mga pattern, lihim na intensyon, at mga posibleng mangyari bago pa ito lumitaw sa ibabaw. Sa karaniwang mga taon, ang kakayahang ito ay nagdudulot ng mahinahon ngunit matatag na pag-usad. Ngunit sa taon ng Fire Horse, ito ay nagiging magneto ng kayamanan. Ang enerhiya ng Fire Horse ay nagdudulot ng kabuluhan sa marami, biglaang pagbabago, emosyonal na desisyon, padalos-dalos na panganib. Dito eksaktong umuusbong ang sign na ito. Habang ang iba ay natataranta, siya ay nananatiling kalmado. Habang ang iba ay sumasabak ng walang direksyon, siya ay sumusulong sa eksaktong tamang sandali. Tinuturo ng Feng Shui na ang tunay na yaman ay hindi palaging galing sa bilis, kundi sa perpektong tiyempo. At dito dalubhasa ang sign na ito. Sa 2026, isang tahimik na turning point ang darating para sa zodiac na ito. Lalapit ang mga oportunidad sa anyo ng simpleng pag-uusap, pribadong alok, o mga lihim na pagkakataon sa likod ng eksena. Walang ingranding anunsyo. Walang malaking selebrasyon. Ngunit isang desisyong ginawa ng tahimik ang magbabago sa lahat. Unti-unting dadaloy ang pera, tapos bigla itong lalakas, kadalasan sa pamamagitan ng investments, matatalinong pakikipagpartner, o estratehikong galaw sa karera. Ang zodiac sign na ito ay hindi humahabol sa milyon sa isang iglap. Sa halip, inaayos nila ang sarili nila sa posisyon kung saan ang pera ay kusa ng lumapit. Ang Fire Horse ay nagbibigay ng liwanag sa matatapang, ngunit gantimpala rin ito sa mga marunong maghintay ng tamang atake.
Alam ng sign na ito na ang isang tamang galaw ay maaaring higitan ang 10 emosyonal na desisyon. Marami sa mga milyonaryong isinilang sa ilalim ng sign na ito ang sinasabing, parang bigla na lang nangyari. Pero ang totoo, matagal na itong pinlano, tahimik lang. Ang taon ng Fire Horse ang magtatanggal sa huling harang. Zodiac #3, yan walang takot na sugalero ni ginagawang ginto ni gulo. Ang ikatlong zodiac sign na itinakdang umangat sa taon ng Fire Horse ay siyang madalas hangaan at hindi maintindihan ng karamihan. Matapang, mausisa, mabilis mag-isip at walang takot subukan ang mga bagay na ang iba ay hanggang usapan lang. Sa tradisyon ng Feng Shui, ang sign na ito ay kumakatawan sa kakayahang mag-adapt, katalinuhan, at walang takot na pag-eksperimento. Isa silang likas na tagalutas ng problema, lalo na sa mga panahong hindi tiyak ang takbo ng mundo. Sa kabuuan ng kanilang buhay, madalas silang sumubok ng mga panganib na para sa iba ay tila walang ingat. Minsan, nabibigo sila. Pero madalas ding matagumpay. At ang laging totoo, mas mabilis silang matuto kaysa sa iba. Habang ang karamihan ay natitigilan sa gitna ng kaguluhan, sila ay kumikilos, sumusubok, nag-adjust, at patuloy na umuunlad. Sa mga taon na kalmado, ang ugaling ito ay nagbibigay ng halong resulta. Pero sa taon ng Fire Horse, nagiging pagsabog ito ng oportunidad. Ang Fire Horse ay nabubuhay sa momentum, tapang, at mabilisang desisyon. Ginagantimpalaan nito ang mga kumikilos bago pa makapasok ang takot. Dito perpektong tumutugma ang enerhiya ng unggoy. Sa 2026, ang kaguluhan ay nagiging pintuan ng oportunidad. Bigla ang pagbabago sa negosyo, teknolohiya, merkado, o karera, hindi ito kinatatakutan ng sign na ito. Sa halip, ito'y nagpapasigla sa kanila. Kung saan ang iba'y nakakakita ng kaguluhan, sila'y nakakakita ng pagkakataon. Para sa zodiac na ito, ang kayamanan ay hindi dumarating ng tahimik. Ito ay nagmumula sa mga matitinding hakbang, paglikha ng bagong proyekto, pagtalon sa ibang landas, o pagkuha ng kalkuladong panganib habang ang iba'y nagdadalawang isip. Isang desisyon, mabilis ngunit matalino, ang pwedeng magsimula ng sunod-sunod na tagumpay. Ang pera ay dumarami hindi dahil sa swerte, kundi dahil marunong silang sumabay sa agos ng pagkakataon. Tinuturo ng Feng Shui na sa mga taon ng apoy, mas mahalaga ang kakayahang mag-adapt kaysa sa pagiging perpekto. At walang ibang sign na mas mabilis magbago kaysa sa kanila. Marunong silang bumasa ng sitwasyon. Maaga silang nakakahalata ng mga uso. Kaya nilang magbago ng direksyon nang hindi nadadala ng damdamin. Kaya nilang mauna habang ang iba ay naiwan. Maraming milyonaryo na isinilang sa ilalim ng sign na ito ang nagsasabi, hindi ko planong yumaman, sinundan ko lang ang pagkakataon. At ang pagkakataong iyon ay dumarating sa taon ng Fire Horse, mabilis, malakas, at hindi para sa mahina ang loob. At ang sign na ito, handa siyang saluhin ito. Zodiac #4, Yanyo, hindi inaasahang nakaligtas, nagiging milyonaryo. Ang ika-4 at huling zodiac sign na itinakdang umangat sa ilalim ng taon ng Fire Horse ay ang tanda na kadalasan ay hindi napapansin. Hindi sila maingay. Hindi rin sila palabongga. Madalas silang maliitin. Ngunit sa karunungan ng Feng Shui, ang sign na ito ay kumakatawan sa kakayahang makaligtas, katalinuhan, adaptability, at likas na diskarte. Hindi sila umaasa sa lakas, umaasa sila sa utak. Sa kabuuan ng buhay nila, madalas ay mas marami silang pagsubok kaysa sa iba. Pressure sa pera, mabibigat na responsibilidad kahit bata pa, o mahahabang panahong puno ng hindi kasiguraduhan, karaniwan na ito sa kanila. Habang ang iba ay nangangarap, sila ay nagsusumikap mabuhay. Habang ang iba'y sumusuong sa panganib ng walang plano, sila'y maingat sa bawat hakbang. Marami ang nagkakamali at inaakalang sila'y takot. Ngunit hindi ito takot, ito ay kamalayan. Sa mga karaniwang taon, ang zodiac na ito ay dahan-dahang umuunlad. Tahimik na pag-ipon. Maliliit na pagbuti. Maingat na pagpaplano. Pero ang taon ng Fire Horse ay gumugulo sa sistema. Ang mga lumang estruktura ay guguho. May mga bagong landas na lilitaw. At bigla, ginagantimpalaan ng mundo ang mga taong marunong gumalaw ng mabilis nang hindi nagsasayang ng yaman o oras. Dito kumikislap ang sign ng daga. Sa 2026, makakaranas ang zodiac na ito ng isang turning point na tila matagal nang hinihintay. May lalabas na pagkakataon, kadalasan ay may kinalaman sa negosyo, kalakalan, pananalapi, o isang matalinong partnership.
Maaaring baliwalain ito ng iba o pasukin ng padalos-dalos. Pero ang sign na ito ay agad nakikita ang nakatagong halaga. Isang desisyong mula sa instinct at karanasan ang magbabago sa takbo ng kanilang pinansyal na kapalaran. Tinuturo ng Feng Shui na ang tunay na kayamanan ay hindi palaging nakukuha sa pamamagitan ng kapangyarihan, minsan ito'y bunga ng tamang posisyon. At ang sign na ito, marunong pumwesto. Kahit mahirap ang sitwasyon, alam nila kung kailan at saan sila dapat naroroon. Pinalalakas ito ng Fire Horse. Ang dating pakiramdam ng pagkaligtas ay nagiging kalamangan. Maraming milyonaryo na isinilang sa ilalim ng sign na ito ang nagmula sa simpleng pamumuhay. At kapag dumating na ang tagumpay, ang sinasabi ng iba ay, ang swerte naman nila. Pero ang totoo, hindi ito swerte. Ito ay pasensya na nagtagpo sa pagkakataon. Paghahanda na sinalubong ng kaguluhan. Ang taon ng Fire Horse ay hindi lumilikha ng kayamanan, pinapabilis lamang nito ang matagal ng binubuo ng sign na ito. Babala ng Feng Shui para Deyid pang elite zodiac signs. Ang taon ng Fire Horse ay makapangyarihan, ngunit tandaan, ang kapangyarihan ay walang kinikilingan. Ginagantimpalaan nito ang mga nakaalin at pinapahirapan ang mga lumalaban sa agos. Para sa mga zodiac signs na hindi likas sa bilis, panganib, o pagiging nasa sentro ng pansin, ang taon na ito ay maaaring maging mabigat at nakakaubos. Nagbabala ang Feng Shui, ang paglaban sa enerhiya ng taon ay nagdudulot ng pagkapagod, pagtagas ng pera, at mga desisyong puno ng emosyon. Maraming tao ang nabibigo sa taon ng Fire Horse, hindi dahil kulang sila sa galing, kundi dahil sumasalungat sila sa tamang tiempo. Nagmamadali sila sa panahong dapat maghintay. Nag-aalinlangan sa panahong dapat kumilos. Naungusan ng takot ang kanilang kutob. At ang pera, kapag nakaramdam ng kalituhan, ay lumilihis patungo sa iba. Ngunit hindi ibig sabihin nito'y kapahamakan ang naghihintay sa lahat ng hindi nabanggit. Ang ibig sabihin nito ay dapat silang kumikilos ng maingat, hindi padalos-dalos. Protektahan ang yaman. Iwasan ang mga desisyong emosyonal, lalo na sa negosyo o relasyon. Magmasid muna bago gumawa ng hakbang. Ang mga taon ng Fire Horse ay naglalantad ng kahinaan, ngunit sa likod nito, nagtuturo rin ito ng disiplina. At ang disiplina ay hindi lamang proteksyon, ito ay pundasyon ng mas matibay na tagumpay sa hinaharap. Paano inaaktiba ng 4 na zodiac signs na iba ni enerhiya ng kayamanan? Ang nag-ugnay sa 4 na zodiac signs na ito ay hindi swerte, kundi tamang pagkakaalin. Bawat isa ay tumutugon sa enerhiya ng Fire Horse sa magkakaibang paraan, ngunit lahat ay akma. Ang pinuno ay sumusulong. Ang estratehista ay naghihintay sa katumitira. Ang sugalero ay kumikilos agad. Ang nakaligtas ay pumupwesto ng matalino. Tinuturo ng Feng Shui na ang yaman ay dumadaloy kung saan iginagalang ang enerhiya. Ang mga tandang ito hindi lumalaban sa daloy ng taon, kundi nakikinig dito. Mas pinipili nila ang instinct kaysa takot. Ang tamang timing kaysa ingay. Ang pagkilos kaysa pag-aalinlangan. Sa taon ng Fire Horse, ang tadhana ay hindi bumubulong, ito'y humihiling ng aksyon. Huling mensahe ng tadhana. Kung isa ka sa 4 na zodiac signs na ito, ang taon ng Fire Horse ay hindi basta dumaan lang. Isa itong pagsubok at paanyaya. Hindi marahang iniaalok ng universo ang ganitong enerhiya. Ito'y nagtutulak, nagpapabilis, at nagpapasya para sa mga susunod pang taon. Ang kayamanan sa 2026 ay hindi hinihiling, ito'y tinutugunan. Ang mga tumutugon sa tawag ay mabilis na umaangat. Ang mga bingi sa tawag ng tadhana nananatiling tagamasid. Minsan, ang tadhana ay dumarating ng malakas. Minsan, tahimik. Ngunit sa bawat pagkakataon, hindi ito naghihintay.